So yun, recording. Etong GoPro maikli lang to, depende sa kung anong resolution. Pero ito mahaba to. Hindi kaya bawal yan? Hindi. Yung start natin tong motor. Tapos pag mag-e-edit na ako, ito kasi may wire ako dito, may microphone ako dito sa loob ng helmet na pumipick up dito, tapos isi-synchronize ko na lang sila. So yun guys, kausap ko si Papa. And anda rin natin itong motor, painitin natin. So yun, ang init. So yun, gear up lang tayo. Ito yung motor. So tignan natin mamaya kung saan tayo pwedeng. Actually wala akong itinerary kung saan ako pupunta. Gusto ko lang mag rides. Siguro tignan natin kung saan tayo pwedeng pumunta. Sinisipon pa ako init na. So yeah, check natin yung bike kung nasa optimal operating temperature. Yes, agad-agad nakuha niya dahil sobrang init. Ride safe sa akin kung saan man ako papunta. Ingat po sa akin. Yep. Yeah. Yun guys. Woo! Ang sarap. Actually dito sa second ride ko na to, di ba? Second ride ko na to. Napaka sarap nung pakiramdam na may big bike na ako, nagda-drive na ako ng big bike. Sobrang speechless pa ako. Sa kung anong meron tayo ngayon. Actually di ko alam kung naririnig nyo ako ng maayos, pero sana, total di pa naman tayo naka aftermarket exhaust. Pero ayun, napakasaya ko na may big bike na ako and nakakapag-ride na ako ngayon. Second ride ko to dito sa motor natin. Yung sa first ride, successful naman tayo last week sa first ride natin. Masaya. And ayun, napakasarap sa pakiramdam. Parang feeling ko saktong-sakto lang sa akin itong Trident. Kumbaga para siyang na-build sa size ko. Kasi wala, sobrang komportable. Sitting position, napakaganda. Tama lang din na naked bike yung first na motorcycle ko, hindi sports bike. Kasi kumbaga talagang nung unang ride ko dito guys, nung unang sampa ko at nailabas ko to nung last week, grabe, overwhelmed ako sa power. Kasi tulad nga ng sabi ko sa inyo, never pa naman ako nagkaroon ng big bike before. Pinakamataas na nasakyan ko is 250cc, which is yung ZX25R. So ayun, overwhelmed ako, pero kumbaga nakabisado ko naman agad. Tapos ayun, nag-ride ako sa riding modes. May dalawang riding modes tong Trident 660 natin. Isang road and rain. So nung unang sampa ko, hindi na ako nag-rain, nag-road na ako. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy.
So, yon, recording tayo. Tumigil tayo saglit dito sa store ng tropa ko. Store to ng tropa ko si Eric. So, ayun, nag-stop over lang ako dito para tignan. Ito yung pinaka-perfect placement para sa akin itong motor na kumbaga dito nyo makikita. Pero syempre, makikita pa rin ako ng Insta360 na, ayan, ito yung motor natin. Napakasarap magmotor. Yeah, ito yung Trident 660 natin na 2024. Actually wala namang pinagkaiba yung wala namang pinagkaiba yung mula actually sa tingin ko mula 2021, 2022, 2023, 2024 walang pinagbago sa looks and everything. Actually sa tingin ko, di ko lang please correct me if I'm wrong, pero sa tingin ko wala ring naging changes sa makina and everything. Siguro meron man konti lang dahil nga dun sa sa mga Euro 5, Euro 3, Euro 4, Euro 5, anong tawag doon? Basta yun. Siguro doon lang yung nagbago. And then colors, may mga nadagdag na colors, lalo ngayong 2024 kare-release lang nung parang anniversary parang anniversary edition ng motor na to. So ayun lang, yun lang yung meron tayo. Kala ko nakabukas sila dito pero sarado pala, kaya ending natin ganito. Yeah. So yun guys, ikot lang tayo. Halos lahat ng gusto natin puntahan sarado. Tinawagan din ako ni Papa kanina. Sabi niya, kita-kits tayo dun sa may ice cream house. Kaso, nung chinek ko yung ice cream house, lahat ng ice cream house na alam namin sarado. So, ang ending, wala, uwi. Tapos ako, ikot lang ako. Wala namang ibang pwedeng magawa. Kaya, wala, ikot na lang ako. Kasi yun lang naman yung pwede natin gawin ngayon umikot-ikot. Thank God kasi holiday ngayon, Victoria Day, walang masyadong sasakyan. Yun naman yung kagandahan nun, walang masyadong sasakyan. So ayun, tapos maganda rin kasi may time tayo to get parang familiarize itong motor natin. Sana makakuha tayo ng magandang spot. Sa pag-ikot-ikot ko, wala pa akong nakikitang magandang spot Sa pag-ikot ko, wala pa akong nakitang magandang spot para mag-take ng video. Yun. Ito guys, sakto, maganda tong pupuntahan natin pataas. Pero di ko alam kung kita nyo. Oy, ang ganda. Wow. Grabe yung wind drag dito sa taas. Kakaiba yung wind drag dito sa taas. Solid. I hope nakikita nyo. Boom, ganda. Sana tinaas ko pala yung Insta360 Hindi ko kasi siya tinaas Pero anyway, some other time tataas ko yan. Kung hindi man nakagip ngayon, soon tataas ko yan. Tapos dadaan lang tayo sa gilid ng lake na to. Diyan tayo yung padaan para paikot papunta sa amin. So yeah, yan, maximum 50. Ibig sabihin self-explanatory yan.
Ibig sabihin, speed limit 50, pero 55, ano pa yan, kumbaga considered pa yan, 55 ganon yung takbo mo. Okay pa yun, wala pang ano doon, wala pang problema. Okay nang ina, ito na. Di ko na alam kung saan ako papunta rito. Tingnan nyo guys kung nakikita nyo yan. Di ko sure pero ang ganda ng bike lane dito. Sobrang ganda. Tsaka ang mga driver dito guys, iba ang respeto sa mga nagbibisikleta, sa mga nagmumotor. Ang motor and bisikleta, kinukonsider nila yan as isang pirasong sasakyan. Ganon siya i-consider dito. Talagang hanggat maaari aantayin mo. Kung hindi ka pa makapag-overtake, aantayin mo. Kunyari ganyan, solid line. Hanggat maaari, kung wala kang space, hindi mo yan o-overtakean. Ganon sila ka-respectful dito sa mga ibang gumagamit ng kalsada. So, kaya maganda dito. Masasabi ko, safe magmotor, lalo dito sa amin. Kasi, yan, safe na safe nga. Yung driving habits and driving discipline ng mga tao dito sa amin, maganda. Hindi katulad ng mga ibang lugar na yung mga crowded na lugar guys, kung alam nyo lang. Mahirap magmotor, delikado magmotor sa mga part na yon. So, itong area namin, which is yun nga, tulad na sinabi ko, countryside area lang din to dito sa amin. So, yun isa sa mga benefits na meron kami na mga nandito sa countryside. Kasi for sure yung mga nandun sa main cities, mahirap magmotor dyan, delikado, crowded, daming tao, daming sasakyan, daming tarantado. Guys, kahit sa lupalop ka ng mundo pumunta, marami pa rin tarantado. Hindi na mawawala yung mga tarantado sa mundo. Oops, oh baby girl, that's a baby girl. Literal baby girl yun. Titignan natin sa footage natin. May mga natatagong ganun palang countrysides Oh.